Hello mga classmates and welcome again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, aaralin natin kung paano nga ba yung intermediate Linux commands. Bale, part 2 to nung last video natin. Pero bago tayo magsimula at kung interesado ka sa mga ganitong videos, i-click lang ang subscribe button at hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. So, ito na nga classmates, no? Sisimulan ko na yung sa intermediate Linux command sa command na to. Yung command na to is yung wget. Ayan. So, yung wget, yan yung ginagamit para makapag-download ka ng file sa isang server or isang website. For example, ito. Kumuha ako ng isang file. So, ito. Nakakita na ako ng magandang file na pwede nating i-download sa ating sample. Ito. Oops. Ayan. So, teka. So, as you can see sa directory natin, sa current directory natin, ito lang yung laman. Ayan. Ito lang mga to yung laman. Ayan. So, ngayon, na-download natin itong Linux 4.7 na to. So, testing natin. Ito, ayan. Ayan yung, so basically, yung command na yan, mag-download siya ng file na, ma-detect niya yung extension. Kung website kasi yung, katulad ng kanina, website yung nakuha natin, HTML, pero wala tayong powers para ma-download yun dahil tawag ito, parang may permission. So ito, pwede. So as you can see, pagka tinignan natin yung directory natin, ayan siya, na-download na natin yung file. Sorry, lumalabas yung cut command kasi dito pala sa Linux environment, pag hin-highlight mo to, automatic yan nagka-copy or nagka-cut siya, or sabihin natin nagka-copy siya sa board, sa clipboard mo. So yun. So tingnan mo, pag tinest natin to, ayaw lang ma-paste dito. Ewan ko ba dito sa pero yun, nakaka-copy siya. Anyways, ayun. So, ayun, yun yung pagda-download ng file. wget yung gagamitin. Okay? Next naman natin, clear ko lang tong screen. Ayan. Next naman natin is yung pag-check ng process or yung paano gamitin yung process management. So, para makita nyo yun, ito yung command na ilalagay nyo. ps-aux. Yan. So, yan, di ba? Ang haba. So, nakita nyo yung process. Yung mga tumatakbong process. Ayan. So, ayan. Ito yung mga process na tumatakbo. Ito yung mga sa gilid. Ito, makikita nyo naman yan eh. Ayan yung mga commands. Yung start, kung anong date, kung sinong user, yung nagpatakbo. Ayan. Okay. So makikita nyo siya para mas makita nyo pa ng mas detailed. Clear ko lang. Para mas makita nyo ng detailed, pwede nyo gamitin yung top command. Okay. Ayan. So dito sa top, ayan. Ay, sorry. So yan, makikita nyo itong mga details na to. Halimbawa, kung ilang days na naka-up yung server, kung ilan yung user, ayan, yung load average. So, dito, minsan tumataas yan kung meron kayong mabigat na application na gumagana. Most likely, Java, yung mga Java applications, malalakas kumain ng resources yun. Ayan, yung memory, ayan, nakikita nyo yan, di ba? May mga zombie pa yan, yung mga process na tumatakbo na parang hang dating, parang ganun. Ito yung mga running commands, mga running services. Ito yung mga tulog. Ito yung mga nakahinto. Kasi ito yung PID nya, yung process ID, yung user. Okay. Ayan. Ito yung details ng ano. So, next naman natin is yung para maka-exit mo lang ito, Control C lang. Control C. Ayan. Okay. So, ngayon,
kung gusto nyong kill mag-stop ng isang process, tawag doon is kill command. Okay, halimbawa mag-kill tayo ng pwede wala akong tumatakbong process pero sige, try na lang natin tong ito. Kill, then yung process ID. Okay, halimbawa process ID, yan. Parang ganyan lang yung gagawin nyo. Kung ano yung process ID ng services, yun yung ilalagay nyo para ma-dead siya. Mostly may ginagawa yung kill -9 yan. Yung ewan ko ba ba't naging -9 yan, pero yun yung kinalakihan ko So yan, makikill nyo yung process yung process ID lang ilalagay nyo sa dulo para makill yung process. Okay, next naman natin is yung clear natin. Clear lang natin. Ayan. So next naman natin is yung sa services. Paano makikita yung status ng services. Halimbawa yung networking status, yung status ng network mo. Ito lang, sudo service, then yung status, then kung ano yung service name. Halimbawa network, ayan. Okay. Ayan kasi yun yung old command. So kaya ito na yung bago. Sudo system ctl, ayan, status network. Yan. Actually dun sa luma baliktad tong dalawa. Baliktad yan. So ngayon sa bago ito. So makikita nyo dito na active yung network services. Okay? Ayan, naka-green siya. Most likely pagka naka-stop yan or may mali, naka-red to. Okay? Next naman natin is yung pagma-mount. Okay? Pero bago ka mag-mount, check ka muna dito sa mga commands na to. Itong lsblk, yan, at saka fdisk. Yan. So sige, sa fdisk muna tayo. Fdisk, yan. Fdisk-l. Sorry. Yan, para sudo. Sorry. Yan. So ito yung laman nung mga device mo, mga disk mo. Okay. So dito sa example natin, ito lang yung disk ko. So basically, kung nag-add kayo ng another disk dito, may lalabas diyan na disk, it's either dev SDA2 or dev SDB kung bagong hard disk yun. Okay. Para mas madali mo din siya makita, tatype mo itong lsblk. Yan. So as you can see, isa lang yung disk ko dito. Pero pag meron ka pang isa, ang gagawin mo lang is makita mo dyan yung isa pang disk partition. Example, pwede siyang SDA2 or SDB1, parang ganun. Okay. So ngayon, pag meron ka na, ang mangyayari dyan is yung magmamount ka. So sudo mount mount, tapos yung partition to mount. Ayan, partition to mount. Ayan, partition to mount. Tapos yung local mounting path mo. Okay, path na path or point. Ayan, point. Ayan. Okay, so for example,
sorry. Wala lang yan. Sa ganyan. So, sudo mount. Example. Ito yung example. Kunyari nga, dev sda2 kayo. Kunyari. Ayan, may dev sda2 ka. I-mount mo siya sa local mo. Which is yung MNT. Yan, yung mounting point. Okay. So, pag na-mount mo na siya, ang mangyayari dyan, pag nag-df-kh ka, may lalabas dito yung kunyari yan, dev sda2 tapos /mount. Okay, ganun lang yan. Yun lang yung pag-mount. Pag i-unmount mo naman yung minount mo, na-type mo lang is sudo umount tapos yung local mounting point. Halimbawa, ayan, at diba dito ka nag-mount sa MNT, so MNT din yung /MT din, MNT din yung i-mount mo, i-unmount mo. Okay, so next command naman natin, ito yung magandang command to kasi pang filter to nung kunyari word or file yung hanap mo, kasi diba kunyari pag nag ls ka, yan ls, yan diba ang haba ng binibigay na list, gusto mo yung ano lang, kunyari mga dot text lang. So ito yung example, ls tapos pipe, yan, pipe ka, then grep yung pang filter, yung pang search. So gusto mong lumabas is yung mga dot text lang, asterisk mo lang kumbaga wildcard, tapos yung file extension, yan. So yan, wala, teka. Sudo ls, bakit wala? Or sige, git na lang. Ayan, that text hindi na pala wildcard. Okay, ayan, so lumabas diba mga nakapula yung that text. So another example, kung gusto nyo ng by string naman, ganito. Halimbawa, echo may aso akong nakita sa kalsada. Ayan. Tapos pipe, then nag-grep ka ng pusa. Walang lumabas, di ba? Pero pag ang ginawa mo is may pusa akong nakita sa kalsada. Ayun, lumabas yung pusa, di ba? Ayan. Ayan yung pusa. Okay. Next naman natin is yung paano ka ba mag-run ng program sa background, kasi minsan kunyari naglagay ka ng script mo, my script .sh. Pag ginanyan mo lang siya, tapos basically guys, pagka mag-run ka ng script, laging dito magsisimula sa dot tsaka /. Okay, so my script .sh, ibig sabihin .sh, yun yung shell, kumbaga sa shell siya nag-run. So yun yung kumbaga shell environment siya. So pagka ganyan lang at ikaw nag-exit ka, yung script mo o yung program mo mag-exit din, magka-cancel din. So para mag-run siya ng background, lalagyan mo lang ng ampersand sa dulo. Sabihin yan, mag-run na siya as background. Magkaroon siya sa background. Ayun. So para makita mo na ba-verify mo nag-run siya, gagamitin mo lang yung tinype natin kanina, pswax or ps-ef, tapos yun, i-grep mo na lang kung ano yung pangalan ng script mo. Ayan, may script, kumbaga ganito, kunyari ps-ef or waux, yan. Tapos gigrep mo lang yung my script, yan, my script, yan, anong ganyan. So makikita mo na siya, nag-run siya. Hindi ko na muna tinype kasi wala naman akong ginawang script pa dito. Ayun. Okay. So itong next natin is yung mag-run tayo
multiple commands sa isang command line lang. Okay? So, example, sudo yum update -y. Tapos, next natin is cd. cd. Then, ls-l para malist lahat. Ay, malist yung malist ng mahaba yung directory. Tapos hindi, sige, kahit wag na palang wag na tayo mag cd kasi nandiyan naman tayo sa directory. ls-l na lang. Then i-grep natin yung .text. Then pag nag-grep natin yung .text, mapupunta siya sa new file. Ayan, new file. Okay? Then ikakat natin yung new file. Ayan. Ready na kayo? Let's go. Ayan. Ayun. So, for explanation dito, ayan. No packages na mark na update kasi updated naman tong OS natin. Then, next natin is naglist tayo dito sa current directory natin. Tapos ang ginawa niya, ginrep niya yung .text sa new file. Okay? So yung new file, pag nag-ls tayo, ito yung new file. So ngayon, yung nag-rep tayo, itong greater than sign na to, gumawa siya ng new file na pinasok niya yung results nung ls-l na ang ginrep is yung .text. So ngayon, kinat niya yung file, which is yung cat concatenate. Yan yung lalabas niya yung mga yung itong mga results na to nung new file. Okay? So, paano kung yung command mag-fail? Okay, so ang gusto mo lang ma-execute lang yung command na yung sure ka na magiging successful. Bale, ang gagawin mo lang is halimbawa ito yung command mo na mag-run. Then ito yung next command mo. Ayan yung B. So yung A siya nag-error, hindi na siya mag-run. Pero pag yan nag-error, pag nag-success, tatakbo pa rin siya. Pero pag nag-error, hindi na siya mag-i-start next. Okay? Gets nyo ba? Kumbaga, ito nga. So, successful to. Pwede nang tumuloy itong script B mo. Yung command B mo. Tutuloy na siya. Pero pag nag-fail tong A, hindi na siya tutuloy sa B. Okay? Next naman is kung paano kung gusto mo magtuloy-tuloy lang yung run ng commands mo kahit pa gumana o hindi. Ito siya, 2 ampersand. So mag-fail man tong A, tatakbo pa din tong B. Yan. Okay? Yun yung pagkakaiba nila. So teka. Oops. Na-clear lang natin. So sa last command natin, ito yung SCP or secure copy. So basically, 'di ba last doon sa ibang video natin, tinuro ko doon yung CP, yung command copy ng command. Copy ng command. 'Yun. So itong SCP, magta-transfer ka dito ng from local server mo to remote server or vice versa. Okay? So for example, magka-copy ka ng from dito sa server natin papunta sa ibang server. Halimbawa ito, SCP as local file mo, local file. Local file. Tapos yung remote user, halimbawa DNS
DNSPH at remote machine, remote server, sabi natin remote server na lang, remote machine, tapos yung remote path, remote path. Okay, sabi tayo, kapalitan natin to, remote user na lang, halimbawa, ayan, remote remote user, ayan. So ganyan, ayan siya. So kung titignan natin, parang ganito, SCP, sorry, ano lang, in-enter ko lang. So kunyari, Pogi na lang, yan. Yung Pogi, i-copy natin sa DNSPH at yung kung ano yung, ito yung remote user ko kasi meron na ako dong user sa remote. So kung ano yung server ko, CentOS 2 na lang, CentOS 2. Yan yung pangalan ng isa ko pang server. Then yung path, so home/DNSPH, ayan. So yan yung mapupuntahan niyang path. Okay, ayan. So hindi ko pa naayos yung ano ko, pero ganyan yung pag ikaw yung ikaw yung magka-copy from local to remote. So kung vice versa naman, SCP, ayan, tapos remote, ito, ayan, hindi makopy, reset. remote user, para maikli na lang natin, RU, ayan, RU, tapos at RS, ayan, bali, ayan, tapos RP, ayan, tapos yung local path yung local path mo naman. So yung local path, LP, local path, ayan, ayan, ito, halimbawa RP, tapos file, ayan, ganyan. So pagbabaliktarin nyo lang, parang ganito, parang SCP, tapos DNSPH at CentOS 2, tapos home DNSPH, tapos j2.txt, tapos yung local file mo di home DNSPH, yan. Or dahil gusto mo dyan na mismo i-copy sa current directory mo, pwedeng tuldok na lang, ayan. Okay, wala naman akong ganyan file doon, so ayan, tsaka permission denied ako dahil hindi ko pa nasa-setup yung SSH ko. Pero ayan, ganun lang siya kadali. Okay, so I hope may natutunan kayo sa lesson natin today, mga classmates. As usual, maraming salamat, and don't forget to like and subscribe to my channel para sa mga susunod pa nating videos. Okay, salamat.